Hello mga mams! At eto nga yung kinrave natin ng napakatagal na panahon, etong japchae. Kaya eto ngayon, magluluto tayo. Una, magpakulo tayo ng noodles. Medyo mahirap hanapin nga itong noodles na to. Ayan, nilagyan ko nga ng konting toyo, etong tubig. At ang tawag nga sa noodles na to ay sweet potato starch noodles. Basta yun na yun. Kayo na bahalang maghanap kung ano nga talaga tong noodles na to. Korean version siya. Kaya, ayan, makikita nyo siya sa Asian store. Medyo mas matataba nga yung noodles niya compared sa ibang noodles ng pansit. Pero tingnan natin kung paano natin ma-achieve to. Kasi first time natin lulutuin to. Nagmamagaling lang tayo. Alam nyo na, kunwari chef tayo. Pero eto nga, intayin lang natin itong maluto. Hindi ko rin alam kung paano malalaman na luto na to. Siguro pag malambot na siya, pero tingnan natin. Kasi ang tataba niya talaga. Mukhang mali yata yung nabili natin. Ayan nga, talaga naman, halu-haluin natin. Kasi talagang napaka-sticky niya at ayaw nating dumikit ito sa kasirola para hindi tayo mahirapan maghugas. Ayan nga, at hindi pa rin siya luto. Sobrang tigas niya pa. Hindi ko alam kung hanggang anong oras tayo magpapalambot ng noodles na to. Dinaig pa ang baka. Ayan nga, at mag-umpisa na nga tayong maggisa. Painitin nga natin ito. Syempre, Royal Prestige Innovate Cookware ang gagamitin natin para pak na pak talaga. Ayan nga, at magpainit lang tayo ng mantika. And then eto nga, syempre, very lazy garlic na naman ang gamit natin dahil lazy naman talaga tayo mga moms. Ayan nga, at isunod na natin itong onions. White onions nga yung gamit ko. Mas gusto ko siya kaysa sa red onions kasi hindi siya ganun katapang. Talaga nga naman, kala mo totoo tayong chef. May mga ganun-ganun pa tayo. At eto nga sumunod, beef strips. Yung mas maninipis nga to. Pero nabasa ko, mas magandang gamitin yung mga beef na ginagamit sa samgyup. Pero dahil mahal siya, hindi natin siya gagamitin. Doon tayo sa tipid tips mga moms. Ayan nga, at lulutuin lang natin itong baka. Iintayin lang natin na maging malambot siya. Medyo maganda na nga yung kulay niya, pero hindi pa rin ito yung lambot na gusto natin. Kaya tatakpan natin to. Kayang-kaya to ni Royal Prestige Innovate Cookware. Ayan nga, takpan lang natin hanggang sa mag-whistle siya. Ibig sabihin nun, okay na yung beef na niluluto natin. Ayan, at pag nadinig natin yung whistle, takpan lang natin yung valve. At pagtingin natin, eto na siya. Tada! Ayan nga, at pwede na natin ilagay yung iba pa niyang gulay. Umpisahan natin dito sa carrots. Ayan, mas maganda yung medyo crunchy. Kaya wag nating i-overcook ang mga gulay natin para mas masustansya din siya. At isunod na nga natin itong sauce na ginawa natin. Secret sauce to mga moms. Pero mamaya sasabihin ko din pag pinilit nyo ako. Pero eto nga, soy sauce lang yan na may konting sugar at ano pa ba nilagay ko? Basta yun lang yun at saka medyo may paminta din ata yan. Ayan nga, at imekos-mekos lang natin yan. Lagyan pa nga natin yan ng konting toyo kasi parang kulang pa sa alat. Lagyan din natin nito, savor ito, nor nga ito. At konting paminta, ayan, para lang lumasa. And ilagay na nga natin tong bell peppers, ayan, mas makrunchy, mas masarap. Kaya eto, lagyan din natin ng mushroom. Chestnut mushrooms nga yung gamit natin, pero kahit anong klaseng mushrooms, pwede na yan, di na yan magtatampo. At after nyan, imekos-mekos nga lang natin para maging equal yung lasa niya. Talaga nga naman, may ganun ka pa. And ayan, after nyan, ilagay na natin tong noodles. Ayan nga, ganyan siya ka-sticky mga moms. Hindi ko akalain na ganyan siya ka-sticky. At hindi ko rin alam kung may iba siyang size kasi nga, ang tataba nitong nabili ko. Ang gusto ko lang naman ay yung parang sotanghon, pero ang japchae ata ay ganito talaga mga moms. Ayan nga, at haluin natin. Medyo struggle tayo dito kasi nga super sticky niya. Ang kailangan lang naman ay mapalagay din yung mga ingredients at yung lasa dito sa noodles natin para swak na swak talaga. At after nyan, eto, ilagay na nga natin itong mga dahon. Spinach nga yung gamit ko dahil eto lang yung tira sa fridge. Actually, nakalimutan kong bumili ng mga pangdahon-dahon. Kaya ito, recycle tayo. Ano man ang nasa fridge natin. Ayan nga, at gumanda ang kulay after natin ilagay itong spinach. Kaya ito, takpan lang natin para maluto siya. And then after nyan, okay na to.
feeling ko lang okay na at sana okay din yung lasa. Kaya eto, tara tingnan natin. Ayan nga, at luto na ang spinach. At medyo masarap na nga yung itsura niya mga moms. At ang bango niya, konting mekos lang para swak na swak talaga yung lasa niya. At equal na equal sa noodles natin. At eto nga, hindi natin pwedeng kalimutan, scrambled egg. Actually, hindi ko alam kung tama yung pagkakaluto ko netong scrambled egg. Pero bahala na. Pwede na rin yan. Lamang tiyan din yan mga moms. At after nyan, ang nagpapasarap daw dito, sabi sa akin ay eto, sesame oil. Dapat daw damihan ng sesame oil at wag daw ilalagay ang sesame oil while nasa kalan. Kaya ayan, pagkahango natin, lagyan natin ng sesame oil. Then, imekos-mekos natin yan ulit. Pero parang kulang pa kasi nga sabi, the more sesame oil, the better. Kaya ayan, lalagyan pa rin natin yan ng konti pang sesame oil kasi nga trigger happy tayo mga moms. Ayan, at ganyan nga yung itsura niya. Tingnan nyo, matakam kayo mga moms kasi ako habang ginagawa ko tong voiceover na to, takam na nga naman ako. Ayan, ayan, ang bango-bango niya at ganyan yung itsura niya talaga mga moms. At talaga feeling ko masarap talaga to sa totoong buhay. Ayan, at ready na to. Konting mekos-mekos na nga lang to mga moms at matitikman na at talaga nga namang mahuhusgahan na natin to kung na-achieve natin tong first time nating nilutong japchae at kung mauulit pa natin. Ayan nga, ganyan kalalaki talaga yung noodles niyan at kailangan hiwa-hiwalayin nyo siya at eto nga siya. Tara moms, kain tayo!